Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kahapon, dalawang singer nga po ang naglaban dito po sa The Clone para po yan sa qualifying round. Ang isa po ay si Shasha, and syempre, etong si Lorraine na kung saan ay clone ni Ice Sigera. Unang arangkada pa lamang po nung ginagaya ay si Ice Sigera. Grabe mga Kadabarkads, kasi napatigil din ako nung nakikinig ako dito kay Lorraine. Kasi sabi ko, si Ice Sigera magigess dito sa The Clones. Akala ko talaga si Ice Sigera po yun mga Kadabarkads. Tapos nang lumabas na, siya po pala yung clone ni Ice na si Lorraine Balbuena. Actually, siya rin po yung nanalo mga Kadabarkads kasi kuhang-kuha niya talaga yung boses ni Dabarkads Ice at maging sila Bossing Vic Soto, si Boss Joey De Leon, grabe na amazed din sa kanyang boses. Maging sila Alan K, Ian Red, natulala sila. Kasi unang entrada pa lang Ice na Ice Sigera talaga yung boses niya. Malinis, tapos soplang, senti, sobrang ganda po ng atake. Kaya hindi ako magtataka kung siya po ang nanalo kahapon. And speaking of Ice Sigera mga Kadabarkads, kahapon nga po ay bumisita sila sa doktor kasama po yung kanyang asawa na si Lisa. So nagpa-consult sila para po yan sa Balik Alindog program. Ayun nga po kay Ice Sigera, nagpapasalamat siya dahil nagkaroon po ng kaliwanagan ang mga concern, mga katanungan niya po sa kanyang health, and also siguro mga Kadabarkads sa fitness ng kanyang katawan. Samantalang, mayroon po ulit post ang TBJ na page tungkol ito sa ating favorite kalye serye. Ang tanong po dito, ano daw yung favorite kalye serye episode ninyo? At ang most comment nga na nababasa natin ay yung plywood. Sabi nila, grabe lang pero most of all, intense talaga. Kudos daw sa mga hardworking staff at brilliant writers ng Itbulaga dahil talaga namang nilampaso daw ang kalabang noon time show noon. Lalo na yung tamang panahon, event sa Philippine Arena with no commercial break at trending sa Twitter at X now. Legit Dabarkads indeed. So, diba mga Dabarkads, yung time po ng kalye serye, Aldab, so inamin po, diba ni Vice Ganda na talaga namang natatakot sila na baka daw magsara yung kanilang programa kasi wala na pong nanonood. Nandun na po sa Itbulaga at sinusubaybayan yung kalye serye ni Main and Alden. Tapos ngayon, ibabalik. May untold story pala doon at yan yung dapat nating abangan. Usapang Atasha Mulak naman tayo mga Kadabarkads. So mamaya po sa Robinson's Galleria, Cinema 4, July 15, 7 p.m. po yan. May red carpet premiere. Si Atasha Mulak. Ano ba yan? Nabubulol na ako mga Kadabarkads. Wala naman akong brace pero nabubulol talaga ako sa S. So, suportahan natin si Atasha Mulak mga Kadabarkads. Okay? Miles Ocampo, merong inilabas sa kanyang Facebook account. Ito po yung mga picture ni Miles Ocampo kasama po ang mga kuya niya, Jowa Pao, dito po sa Sugod Bahay, mga kapatid. Makikita nga natin dito yung mga bonding moment, no, ng Dabarkads natin with Miles Ocampo, and syempre yung Dabarkads dito po sa Sugod Bahay. Talaga namang si Miles marunong pong makisama at love na love talaga siya ng mga tao kahit saan po siya mapunta. Sabi niya nga dito, Barangay Life with the Kuyas on film. Boss Joey De Leon, meron na naman pong panibagong painting na inilabas. Pero this time, meron na po siyang dagdag mga Kadabarkads. Sabi niya nga, nadagdagan pa ng kalahating itlog na maalat ang painting na ito tulad ng Itbulaga nanganganak pa. So kahapon, yan po yung painting ni Boss Joey De Leon. 'Di ba?
kaso wala pa yung maalat na itlog. Pero sa second post niya, eto't may maalat na. Ibig sabihin yan, patuloy po na nadadagdagan ang programa ng Itbulaga, no? Nadadagdagan po ng mga bagong host, bagong Dabarkads, 'di ba? Marami pong nadadagdag kahit na ang tagal-tagal na po ng naturang programa. At ngayon nga, malapit na pong mag 46 years anniversary ang Itbulaga at marami nating dapat abangan dito. Samantalang ang TV5 executive naman ay meron pong nilinaw tungkol yan sa partnership po ng ABS at ng TV5. So ito po ay para maiwasan daw yung competition in the future. Sabi nga dito, in an exclusive interview with a high-ranking official from the TV5 marketing team and MediaQuest Holding, key details were revealed regarding the ongoing partnership between TV5 and ABS-CBN Corporation. Speaking during the Angmutyanang Section E Watch and Fun Party held last July 11, the executive who requested anonymity emphasized that ABS-CBN remains a valuable and important partner. Ayan, napakalinaw. Especially as a consistent content provider for TV5 weekday primetime programming. Sabi dito, we treat them as our important partner. Kasi iba pa rin yung contents nila, talagang malakas pa rin sila hanggang ngayon. Thus said official share. When asked about the growing speculation that ABS-CBN may intensify its presence on Villar-owned All TV, potentially creating new competition for TV5, the executive expressed optimism that such rivalry would not return. Sana hindi daw. Kasi mahirap pag nag-compete uli kami sa isa't isa, talagang sigurado nga angat uli yung referring to GMA Primetime Block. Despite the shifting broadcast landscape, TV5 remain confident that its partnership deal with ABS-CBN, which is set to expire in 2028, will be renewed. The collaboration between the two media giants began after ABS-CBN broadcast shutdown in 2020 and has since been instrumental in maintaining the network's presence on free TV through content sharing. So, ma-expire na pala ang kontrata ng ABS-CBN sa TV5 by 2028 at i-renew pa po ito, mga Kadabarkads. So, napakalinaw po na napakaganda ng samahan ng ABS-CBN and syempre ng TV5 kasi sa oras po, no? Sa oras daw na lumipat itong ABS-CBN doon sa All TV, baka magkaroon ng competition. So, pag nangyari yun, aangat na naman ang primetime block ng GMA Network, mga Kadabarkads. So, ibig sabihin, talagang namamayagpag ngayon ang TV5 dahil yan sa mga content na naipoprovide po ng ABS-CBN. Kasi maganda naman talaga yung mga content ng ABS. Alam natin kung paano po gumawa ng mga kwento, quality project ang ABS-CBN. Kaya naman ang mga tao binabalik-balikan ang mga programa ng ABS dito po sa TV5. Napakaganda ng samahan ng ABS at ng TV5 and sana po hindi ito magbago. So anong say nyo dito, mga Kadabarkads? Please comment down below.